So bukas po ang ating pong election. So I hope and I pray na pinag-pray po natin. Normally po hindi po tayo nagre-recommend kung sino pong ating pipiliin, no? Bibigay po tayo ng guidelines at ang guidelines ng Bible kung paano tayo mamili ay of course yung mga righteous leaders. But of course sa ngayon, hindi pa tayo masyadong makakapili ng maigi. But again, darating ang panahon na yung mga may takot kay Lord ang maglilingkod sa ating pong bayan more and more, no? Tama po ba yan, mga kapatid? Are you with me? Say amen. Okay. Meanwhile, ang atin pong gagawin ay exercise po natin yung ating discernment to choose yung ating pong mga leaders. Ano? At isipin po natin na tuwing election po, hindi po nakasalalay sa mga elected leaders ang ating kinabukasan. Hindi lang po sila ang magpapatakbo. Yes, magdedesisyon din po sila, pero hindi lang po sila, kasama po lagi tayo. Are you with me? Are you with me? So meron silang gagawin, pero meron din tayong gagawin. Kaya partnership po ito. Meron tayong gagawin. Huwag po nating ipaubaya ang ating kinabukasan sa atin lang po mga political leaders. Kasama rin po tayo. Amen? So kasama tayo nagpipray, kasama tayo nagpa-participate, gagawin din natin ang ating bahagi para mapaunlad natin ang ating barangay, ang ating komunidad, at ang ating pong bayan. Amen? Amen. Sa election tomorrow, we encourage yun po, yung sinasabi ng iba, pag may namimigay daw na pera, kuhanin mo lang pero iboto mo kung ano yung konsensya mo, no? Medyo hindi siya accurate, no? Sa atin, we want kung ano yung ating sinasabi, ginagawa po natin because we are men and women of integrity. Sabi natin integrity. So, hindi po maganda na kumukuha tayo, tumatanggap tayo ng pera, tapos iba yung boboto natin. Mas maganda na hindi tayo tumatanggap kasi hindi po tayo nabibili. Are you with me? Are you with me? Okay, so bibigyan tayo ng 1,000, 2,000, 3,000, 5,000. Masyadong cheap yon para sa atin. Are you with me? Are you with me? So hindi ho natin binibenta yung ating sarili, much more yung ating boto. Hindi po natin binibenta yan. Amen? So maganda pong hindi po natin tanggapin yan pagkat kung ano yung ating konsensya, yun po ang ating iboboto. Tama po ba, mga kapatid? Are you with me? Amen? And we vote according to the leadership of the Holy Spirit. Nung tinanggap natin si Lord sa ating buhay bilang tagapagligtas, ang Holy Spirit pumasok sa ating buhay. So isa sa mga gift ni Lord sa atin ay discernment. Sabi natin discernment. So binigyan natin discernment to discern what is wrong and what is right, what is good, what is better, and what is best. No? Kaya nga, importante i-discern po natin ito. At mamimili tayo based sa atin pong discernment. Malinaw po ba yun, mga kapatid? Amen. Today, I'll be continuing with my team on prayer, yung preaching sa prayer. Kahapon po, nagpadala po tayong mga leaders na umattend po ng prayer conference doon po sa Tarlac. Sino po ang nakasama? Pakitaas naman ang kamay. Sabi natin, yay! Okay. So, inisip ko sana magtawag ng isa o dalawa sa kanila pero mukhang hindi nakakayanin ng ating time. So, siguro po sa mga prayer meeting na lang natin mapakinggan, no? Anyway, ipagpapatuloy ko yung theme about prayer or preaching about prayer. So today, ang title ng prayer ko po is Prayer and the Word. Ano po ang title? Prayer and the Word. Yung combination ng prayer at saka yung salita ng Diyos, no? Ito po ay 12 points. Binasi ko po ito, itong maraming points ito, nakabase po ito sa book ni Dick Eastman, no? Yun po ang title ng pangalan ng mama, no? At ang kanyang book is entitled The Hour That Changed the World, no? Ano po yung title? The Hour That Changed the World, no? Ang oras po nagbago ng mundo. At yun po yung oras ng pananalangin. Amen po, mga kapatid? Are you with me? So now, maraming panahon po nagtuturo po ako na mahalaga po ang prayer. Ang prayer po is communication. Sabi natin, communication. Lakasan natin, communication. If prayer is communication, and it is, then communication with God requires two-way. Sabi natin, two-way. So si Lord nagsasalita sa atin, at during si Lord ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng Bible, no? So ibig sabihin po, si Lord pag nagko-communicate siya sa atin, hindi lang po siya nagsa-communicate, June, ganito ang gagawin mo. Magsaing ka na at magluto ka ng itlog. Are you with me? Hindi po ganun, mga kapatid. Si Lord pag nagsasalita, laging nasa word niya, ang Bible. Amen? So pag nagbabasa tayo ng Bible, ibig sabihin, hinahayaan natin si Lord na mag-speak sa atin. And sabi nga po natin, pag nagbabasa tayo ng Bible, hindi lang po tayo nakafocus sa mga letra. Ang tawag po doon ay logos. Ano pong tawag?
Ibig sabihin po, hinahayaan din po natin yung letra na manatili sa ating isipan, sa ating puso. Hinahayaan din natin na mag-speak, mag-change sa ating buhay yung letra. Ibig sabihin po, hindi lang siya logos, kundi rema. Sabi natin rema. At pag hinahayaan po natin ang word ni Lord na mag-speak, mag-change, mag-accomplish ng purpose niya sa ating buhay at magiging rema, and then malalaman natin ngayon kung anong sasabihin natin kay Lord. So mananalangin din po tayo, Lord, ganito pala ang gusto mong gagawin sa buhay ko. Lord, ganito po pala ang gusto niyong gagawin sa amin pong church, ganito gagawin sa aming family. And Lord, sana mangyari po ito. Lord, makapag-aral po ako kasi alam ko pala gagamitin mo pa ako ng matindi. So pag nagpe-pray tayo kay Lord, we speak to God. Ang tawag doon is prayer. Anong tawag? So God speaks to us through His Word, and that is Bible reading, and then we speak back to God, and that is prayer. So ang prayer at ang Word, o kaya ang prayer at yung Bible reading, hindi pwedeng magkahiwalay. Dapat magkasama. Are you with me? Are you with me? Marami pong tao nagbabasa ng Bible ng matagal at maraming verses, maraming chapter ang binabasa, pero hindi sila nagpe-pray. Pag ganun po ang ginagawa po natin, marami tayong information in our minds, pero ang ating hearts ay hindi siya change, hindi siya commune kay Lord, hindi siya in touch kay Lord. May mga tao din naman mahilig mag-pray, matagal silang nagpe-pray, pero hindi sila nagbabasa ng Bible. So maganda ang kanilang relation kay Lord, but they are unaware of the promises of God. So dapat po, balance. Sabi natin balance. Na Bible reading, at yun nga po, we stay put in the presence of God, at meron tayong prayer. So ang prayer at ang word ay dapat magkasama. Hindi dapat yon magkahiwalay. Amen? Amen? Okay, so today I'll be sharing 12 points. Ilan? So mahaba-haba po ito. At dahil mahaba-haba, siguro po ang gagawin na lang po natin ay kung saan lang po ako matapos. Kung matapos ako ng 4, hindi. Sana 6, pero kung abutin ako ng 4, so be it. No? Pag nakita ko pong alas 12 na, amen? Titigil na ako. Amen? Alas 12 ng gabi. Amen? Check niyo po ang katabi niyo. Sabi mo sa kanya, are you okay? Okay, bago tayo magpatuloy, sumaglit tayong manalangin. Panginoon, salamat sa inyong word. God, Holy Spirit, speak to your people because we are ready to hear from you and apply your teachings and your word in our lives. Lord, dalangin po namin na gumaling pa po kami, lumalim kami sa pananalangin, sapagkat alam po namin, Lord, na ang pananalangin ay susi ng amin pong pamumuhay. We honor you, Lord, and we love you. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, palakpan po natin si Lord. Prayer and the Word. Number 1 po. Now, by the way, sa atin po, bago po ng number 1, meron tayong sinusunod na tinatawag po ay acts. Anong sinusunod natin? Kung paano tayo nag-pray, may sinusunod po tayo, may sinulat po kong guideline sa atin na ang tawag po doon ay ACTSS. No? Ang tawag doon ay acts. At ang ibig sabihin po ng acronym na yon means adoration yung A, confession yung C, thanksgiving yung T, and supplication o kaya intercession yung S. At yung another S nun is submission. Sabi natin submission. So, Acts, dalawang S. Now, related po doon sa Acts na yon, meron po tayong guideline yan sa ating prayer every night, ay ito po, no? So, ibig sabihin, ang tuturo po natin, matutunan po natin ngayon, related po siya sa ginagawa po nating Acts. Okay? Simulan po natin sa number 1. Ang number 1 po is praise. Anong number 1? So, 12 important guidelines para mapabuti yung ating prayer life. And number 1 is praise. Sabi natin, praise. Ano po ang praise? Ibig sabihin po, adoration. May pagkakaiba ang praise kaysa sa thanksgiving. Pag nagpapasalamat tayo kay Lord, nagpapasalamat tayo sa Kanyang ginawa. Pag tayo po ay nagpipraise o kaya nagpupuri, pinasasalamatan natin si Lord kung sino siya. Amen? So, ang pasasalamat or thanksgiving ay nagpapasalamat kay Lord kung ano ang Kanyang ginawa sa atin, ginawa sa ating family, ginawa sa ating country, ginawa sa ating buhay. Pero ang praise ay nagpapasalamat tayo sa Diyos kung sino siya. Amen. At kung bakit natin pinapasalamatan si Lord kung sino siya, sapagkat siya at ang Kanyang pangalan, ang Kanyang attributes, ang Kanyang character, yun po ang tugon sa lahat ng ating pangangailangan. Are you with me? Are you with me? Kunyari, nung si Abraham ay naghahanap po siya ng pang-alay, pang-sacrifice na hayop, wala siyang makitang hayop at gusto niya sanang papatayin sana ang kanyang anak.
ay pinakita ni Lord ang kanyang sarili sa kanya at nireveal niya ang sarili niya sa kanya. Sabi niya, I am the Lord who provides. Sabi natin, provides. God is a provider. O kaya Jehovah Jireh, the Lord who provides. And then nung nakakita po siya ng hayop na dapat ialay. So sabi ni Lord sa kanya, I am the God who provides. So kadalasan po, ang pangalan ng Diyos, ang attributes ng Lord, ang characteristics ng Lord, ay lagi yung tugon sa lahat ng ating pangangailangan. Kaya importante, kaya di ba, ang temptation natin, parang temptation ko, pag nagpe-pray, laging nagdadala tayo ng wish list kay Lord. O kaya grocery shopping list kay Lord. Lord, bigyan niyo po ako ng boyfriend. Guwapo. Amen? Amen? Tall, dark, and never mind. Amen? Amen? So kadalasan po ang temptation, lumalapit tayo kay Lord, meron tayong mga wish list. May prayer request tayo. Pero hindi. Huwag mo munang buksan ang iyong prayer list. Huwag mo munang ilatag ang iyong prayer list. When you come to God in prayer, dapat ang una mong gawin, huwag mo munang buksan ang prayer list. Focus ka muna kung sino si Lord. Ang tawag po doon ay praise o kaya adoration. Ano pong tawag doon? Adoration. Matthew chapter 6 verse 9, sabi, tinuro sa atin Lord kung paano manalangin. By the way, yung word na ito, tawag po sa Bible noon is the Lord's Prayer. Pero actually hindi. Ang mas tamang term ay hindi Lord's Prayer. Kasi si Lord, master niya na yung prayer. Hindi niya kailangan yung prayer. Ang mas tamang term is the disciples' prayer. Ano pong dapat? Because tinuturuan niya ang disciple kung paano manalangin. So sabi ni Lord sa mga disciple, this then is how you should pray. Ganito dapat kayo manalangin. Nilatag niya, no? Magaling si Lord, no? Ang gusto ko sa Bible, because the Bible is a practical book. At si Lord lagi siyang nagtuturo sa atin kung paano natin gagawin. When we follow the Lord, when we read our Bible, we are not lost. We are always guided. Sabi natin, guided. Okay, kaya I love reading the Word of God because we are always guided. So sabi ni Lord, this then now we should pray. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Ano daw po? Hallowed be your name. Itaas ang iyong pangalan. So ibig sabihin, pag lumapit ka kay Lord, wag mo na yung Lord, pahingi ng pangsaing mamaya. Hindi mo na. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo na. Okay, Lord, itinataas namin ang iyong pangalan. Bakit si Lord muna ang unahin? Because nasa kanyang pangalan, nasa kanyang character, nasa kanyang attributes, ang tugon sa lahat ng iyong pangangailangan. That's why you should start with God. You should not start with your need. You should not start with your situation. You should start with God. Because He is the answer to all our needs. Malinaw po ba yun, mga kapatid? Amen? Kaya ang turo ni Lord, our Father who art in heaven, hallowed be your name, because in His name, nandoon ang katugunan. Amen? So, kunyari, maganda minsan, at ginagawa ko rin po, nire-review ko yung pangalan ng Diyos. Kunyari, maraming pangalan si Lord. Banggit ko kanina, Jehovah Jireh, the Lord is our provider, or the Lord who provides. Kunyari, Jehovah Shalom, the Lord is our peace. Are you with me? And sa Hebrew, ang peace ay hindi lang tahimik. Ibig sabihin, you are at peace sapagkat sa lahat ng areas ng iyong buhay, you are blessed. Sabi natin, blessed. Kaya ang ibig sabihin po ng peace ay you are peaceful kasi hindi lang dahil kasama mo si Lord, sapagkat binibless, inaayos ni Lord ang lahat ng areas ng iyong buhay. Ang tawag po doon is Shalom. Jehovah Shalom. Are you with me? Are you with me? Another name for God is Jehovah Nissi. God is our banner. So ito po yung sinabi ni David nung kalaban niya po si Goliath. Malaki po si Goliath, parang wala siyang panalo. Pero sabi niya, Lord, ikaw ang aking panlaban. Sa'yo ang battle. Are you with me? Ang tawag kay Lord is Jehovah Nissi. God is our banner. So may mga pagkakataon sa buhay natin, hindi natin alam ang dapat nating gagawin. Wala kang pera. Are you with me? Are you with me? Nasa situation ka na hindi mo ang dapat gagawin. Sasabihin mo kay Lord, you are my banner. Ikaw po ang mangunguna sa akin. Lord, hindi ko kaya ito.
hindi ko kaya itong sitwasyon ko, pero because you are my banner, tutulungan niyo po, pamungunahan ako, at ako'y magtatagumpay. Amen po, mga kapatid? So every names of God ay hindi niya pinangalan para sa Kanya. Every names of God ay pinangalan para sa ganun tugon sa atin pong mga pangangailangan. Amen? Amen? So magandang mag-start lagi sa praise or adoration. Another thing that I do in my prayer life, I start with the characteristics of God. Sabi natin, characteristics of God. And tatlong major characteristics of God: omnipresent, omniscient, and omnipotent. Ano po yung omni na yun? Omnipresent, omniscient, and omnipotent. Ang omnipresent ay present everywhere. So pag natatakot ka sa gabi sapagkat maraming aswang, amen? Amen? Natatakot ka sa mga taga-kapis? Are you with me? Okay, so sabihin mo kay Lord, Lord, you are present in my life. Present ka sa room na ito. Amen? Amen. So hindi ako dapat matakot. Amen? Ang tawag po doon, omnipresent. Pagkailangan mo na ang wisdom na Lord, God is omniscient. Sabi natin, omniscient. Ang ibig sabihin po ng omniscient, all-knowing God. God knows everything. So kung hindi ka confident about your future, sabi natin, future. Lakasan nyo naman, future. Kung hindi ka confident about your future, sabi ng Lord, you know my future. Gusto ko yung sinabi sa Facebook ng isang leader natin, Lord, I do not know my future, but I am confident because I know the one who holds my future. I like that. Amen po, mga kapatid? Tama po yun, mga kapatid. Hindi natin alam ang bukas, hindi natin alam ang kinabukasan, pero alam natin ang Diyos na may design ng kinabukasan. Amen. So confident ka. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Okay, I'm so happy kasi itong week na ito, nagkaroon ng mga clients yung ating mga, yung ating mga taga-home office. Si Cleo in particular ay dalawa, no? So dala-dalawa, no? Hindi pa isa-isa. So yung nga po, pero nung wala pa silang mga clients, naniniwala akong magka-client sila, naniniwala tayo na magka-client sila. Amen po mga kapatid. Hindi pa dumarating, naniniwala na tayo because God is our provider. Tama po ba yun, mga kapatid? Amen? So, yun po, mga kapatid, God is our provider. So we start, ano po yun? Ano yung sinabi ko nila? Omnipresent, God is present everywhere. Omniscient, God knows. Ano yung isa? Omnipotent, walang limit yung kapangyarihan. Limitless power. Are you with me? Minsan nagde-design tayo sa ating buhay, nagde-decide tayo based sa ating available funds. Mali. Dapat nagde-decide tayo based sa promise ng Lord. Amen po, mga kapatid. Kaya nung nag-purchase tayo ng atin pong lote, sa lote natin sa Prayer Mountain, doon po sa Nangalisan Asin, okay, pinurchase po natin doon faith, no? Wala tayong masyadong pera, kulang yung pera natin, pero hinakbangan natin sa pananampalataya. Amen po ba, mga kapatid? O, balang araw, yung ating 5-story building, tatayo yan, mga kapatid, wala tayong pera. Are you with me? Are you with me? Para sigurado ka, tingnan niyo po ang katabi mo, maliwanag yan na walang pera. Amen po, mga kapatid? Amen? Huwag kang ma-confuse. Yung katabi mo, walang pera yan. Sigurado po ako, mga kapatid. Ang problema, ang mabuti po, is at kilala na ang Diyos na may hawak ng lahat ng pera. Amen po, mga kapatid? Amen? So it doesn't matter kahit wala tayong pera. Walang problema yan. Amen? Ang mahalaga, kilala natin ang Diyos na may hawak ng lahat ng pananalapi. Amen? Palakpakan po natin si Lord. So pag ganyan po, mga kapatid, pag nakikita natin ang Diyos na ganoon, makakagawa ka ng decision based not on your limitations, but based on the promises of God. Malinaw po ba yun? So anong number 1 ay praise. Number 2, bro, David, pwede mong pakilagay po yung, yung ating diagram. Yung diagram, bro, yung drawing. No? Si David kasi magaling mag-drawing. Amen po, mga kapatid? Amen? Ayan, magaling mag-drawing si David. Kaya swerteng mapapangasawa nito eh. Amen? Makikita mo po ang puso ng lalaki sa drawing. Amen? Okay. Yun, thank you po. Bro, pakibaba. Okay, 12 po yan. So pag binilang niyo po yan, 12 yan, 12 points yan. So number 1, anong sinabi ko po ay praise. Okay.
Pangalawa tayo. So, i-fill nyo ng number 1. Number 2. Anong number 2? Waiting. Sabi natin, waiting. Okay, balik na tayo bro sa outline. Number 2 is waiting. Okay. Ano po yung waiting? Basahin po natin yung explanation ni Dick Itzman. Sabihin natin, 1, 2, 3, go. The act of self-surrender. No? Pag nag-aantay tayo kay Lord, hindi natin siya inuutusan kung kailan niya tayo tutugunan sa ating panalangin. Inaantay natin kung kailan niya tayo tugunin sa ating pong mga pananalangin. Are you with me? Kasi hindi po tayo Diyos ni Lord. Siya ang Diyos, tayo ang tagasunod. So kung Diyos si Lord sa ating buhay, He leads, we follow, and we submit. Ang problema sa ibang mga tao, inuutusan si Lord. Lord, dapat... Teka lang. Sabi mo sa tabi mo, teka lang. Sino ba ang Diyos sa atin? Si Lord ba ang Diyos o ikaw? Si Lord. So kung si Lord ang Diyos, siya ang nag-uutos, siya ang nangunguna, tayo ang sumusunod. Tama po ba mga kapatid? So pag nanalangin tayo, hindi yung pautos. Nagsasabi ka ng concern mo kay Lord, pero inaantay mo kung kailan niya sasagutin at kung ano ang kanyang sasagutin. So gustong-gusto mo yung babae, in love ka. Lord, sana siya na. Eh kaso nga lang, binasted ka. Amen po mga kapatid. Huwag mong persahin. Are you with me? Are you with me? So malamang, hindi siya yung nire-reserve ni Lord para sa iyo. Tama po ba mga kapatid? No, hindi kayo nag-agree. Okay, so wag persahin. Pag sinagsabi ni si Lord ng no, antayin lang kung anong kanyang kalooban. Maybe He has a better plan for your life. Are you with me? Are you with me? At lagi pong may better plan si Lord sa atin. Sabi po ng Isaiah 55 verse 9, if the heavens are higher than the earth, His ways are higher than our ways. Kung ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, ang kapamaraanan ng Diyos laging mas mataas kaysa sa ating kapamaraanan. Kung ang langit mas mataas kaysa sa lupa, ang ideas ng Lord ay mas magaling kaysa sa ating mga ideas. Are you with me? Amen? So pag si Lord nag-say ng no, tiyagaan po natin, Lord, maybe you have a better plan. Are you with me? Are you with me? Pag hindi nangyari yung gusto mo, Lord, frustrated ako, pero alam ko malamang meron kang better plan. Aantayin ko, Lord, kung kailan mag-reveal yung better plan. So the waiting is the act of self-surrender. Sino-surrender mo ang sarili mo sa kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Dapat po nating matutunan to, especially sa mga young people, pagdating sa love life, huwag madaliin ang love life. Are you with me? Are you with me? Are you with me? So mga lalaki, huwag ligaw ng ligaw. Ipagpipray ka agad. Amen po mga kapatid. Ipagpipray ng maigi. Kasi minsan tayo po, nagugustuhan babae, mamayang konti, umiiba na yung ihip ng hangin. Amen. Siguraduhin mo muna bago ka mag-share. Amen. Bago-bago ka. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? Mga babae, hindi ka na kailangan mag-antay. Amen po mga kapatid. Amen. Habang nag-aantay, busy ka sa ginagawa at pinapagawa ni Lord sa buhay mo. Amen po mga kapatid. Are you with me? Kung walang naliligaw sa'yo, hindi nangangulugan na pangit ka. Ang kagandahan natin, hindi dahil sa panliligaw. Yung iba kasi may maling thinking. Walang nanliligaw sa akin, so ako'y pangit. Hindi po. Kung walang nanliligaw sa'yo, hindi ka nadi-discover ng karamihan. Amen po mga kapatid. Pero maganda ka pa rin. Ang kagandahan natin, wala sa panliligaw. Ang kagandahan natin, depende sa nag-create sa atin. Kinreate ni Lord in His image. Because we were created in the image of God, excellent si Lord, excelente si Lord, mabuti si Lord, lahat ng mabuting characteristics nandun sa Kanya. So when He created us in His image, automatic yun na pogi ka at maganda ka. Amen, mga kapatid. Amen. Sige po, palakpan po natin si Lord. Kung walang nanliligaw sa'yo, maganda ka pa rin. Are you with me? Are you with me? Maaring handa ka na, kaso lang dinidisciple pa namin yung manliligaw sa iyo. Amen po mga kapatid. Amen po mga kapatid. Marami pong mga kalukuhan. Tama po ba mga kapatid? Nangungupit pa siya. Amen po mga kapatid. Amen. Hindi pa nagdi-devotion. Amen po mga kapatid. Are you with me? Amen. Ligaw pa ng ligaw. Wala po sa tamang lugar. Kaya dinidisciple pa namin. So hayaan nyo lang para mag-disciple para okay ang relationship. Amen po mga kapatid. Amen. So mag-antay. Verse natin bro.
Okay, Psalms 46 verse 10. I love this verse. Basahin natin at the count of 3. Malakas. 1, 2, 3, go! Okay. Kadalasan po, tayo po ay nagmamadali. Sabi mo sa katabi mo, lalo ka na. Gusto natin automatic yung bagay. Gusto natin instant, instant mommy, instant noodles. Are you with me? Laging instant. Pero tinuturuan tayo ni Lord mag-antay. Ang pag-aantay po, magandang characteristics yan. Are you with me? Are you with me? Ang tao nag-aantay, maganda ang characteristics niyan. Maganda ang character niyan. So sabi ni Lord, be still. Huminahon ka, tumigil ka, huwag kang galaw ng galaw. Are you with me? Huwag kang worry ng worry. Be still and know that I am God. Tahimik ka lang, huwag kang ma-concern. Huwag kang mag-worry about your future. Huwag kang mag-worry about your lives. Plural. Amen. Amen. Huwag kang mag-worry. Sabi niya, be still and know that I am God. Kilalanin mo ako na ako ang nagbibigay sa'yo ng lahat ng pagpapala. Anong kailangan mo? Lalaki lang? Kaya hindi kita binibigyan kasi nasa kapaligiran mo, mga hindi matitino yung mga yan. Pinoprotektahan kita sa kanila. Are you with me? Kaya tinatanggal ko sila isa-isa para makarating yung inihanda ko para sa'yo. Amen po ba mga kapatid? Amen. Pa-amen nyo naman si Leonie Jezabel. Parang hindi ko narinig yung amen. Ano ba? Amen mga kapatid. Amen. So, ulitin ko ha. Alam niyo po, automatic dito yan eh. Like father, di ba anong sabi? Like daughter. Tama? Tama? Like father, like daughter. Hindi, tama naman yun, like father, like son. Pero totoo din pong like father, like daughter. Tama po? O, sabihin po natin, like father, like daughter. Okay. Automatic yun na ang inyong senior pastor ang pogi. Tama po ba mga kapatid? Parang ano naman. Kailan ko ba kayong i-bribe? Ma'am Marlene, pwede may ano pa ba dyan? Matik na dapat yun. Sabi mo sa tabi mo, matik. So kung ang father, ang spiritual father, gwapo, ano ang mangyayari sa mga anak? Siyempre maganda. Automatic yan. Like father. Tama? So pag umaattend ka sa Calvary, matik yan na maganda ka. Sige, palakpakan nyo naman. Talaga naman, oh. At hindi ho yan pambobola. Yan ay base sa salita ng Diyos. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? Tama? So kung walang nanliligaw sa iyo, huwag kang mataranta. Amen? Amen? Okay lang? Hindi mo kawalan. Kanilang kawalan. Are you with me po mga kapatid? Are you with me? Tama? I hope na hindi nyo tinitinda ng mura ang inyong sarili. Because makapangyarihan at mapagmahal ang ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Pwede bang ilibak ko si Haya? Minsan may ugali yung batang yan na pupunta siya sa salamin. Tapos sabi niya sa akin, Daddy, di ba ang ganda ko? Busy ako sa pagsusulat doon sa office ko sa bahay. May office pa ko. Busy ako sa pagsusulat. Tapos ini-istorbo niya ako. Sabi, bira itong batang, istorbo to. Pero naalala ko na at that moment, kinakailan ko siyang i-affirm. Are you with me? So ang gagawin ko, kahit anong ginagawa ko doon, kahit anong kabisi yun, ititigil ko muna yung mga kapatid. At titignan ko siya. Sabi ko, yeah, you are so beautiful. Amen po mga kapatid? Amen? Amen? So titignan ko siya ng ganyan, tapos i-affirm ko siya. At syempre dapat yung mukha ko at yung mata ko ay talagang naniniwala sa sinasabi ko. Tama po yan mga kapatid? Are you with me? So titigil ako sa talaga mga kapatid kahit anong busy. Although sa isipan ko, pambira tong batang to. Pero sabi ko, during the time, kailangan niya ng affirmation. Tama po ba mga kapatid? Sabi ko,
Ang ganda mo nakatapos. Sabi ko, hindi lang ngayon. Dati ka nang maganda, at maganda ngayon, at patuloy pang gumaganda. Amen po ba mga kapatid? Amen? Sige po, palakpan mo si Lord. Natin si Lord. No? Sabi mo sa katabi mo, maganda ka rin. Amen? Dito, alam niyo na po yung aking pananaw. Huwag po kayong mag-ano na, pag 25 years old, ang tanda mo na, dapat may asawa ka na. Ang tawag po doon, cultural construct. Ano pong tawag? Kung ano yung parang dahil sa kultura natin, parang nagiging bahagi ng ating pananaw. Hindi po totoo yun. Alam niyo ba kung ilang taon na ako? Hulaan niyo po mga kapatid. Grabe naman kayo, 70. Grabe. Grabe naman yan. Oh. Hindi kayo taga-Calvary. I'm 57 years old. At siguro, di ba, parang hindi naman ako 57 tingnan, di ba? 56 lang, tama ba? Binawasan pa. Ang point ko is this. Of course, alam niyo naman po na nabalo po ko, and of course, na mahirap mabalo. Pero ang point ko, alam niyo po ba mga kapatid, balang araw malamang mag-aasawa din po ako. Are you with me? Amen? Pero hindi po ako natatakot about that. Are you with me? 57 years old, hindi po ako nag-aalala about that. Amen? 57 na nga ako, hindi ako nag-aalala. Ikaw, 37 ka pa lang. Amen. Amen? 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 Parang hindi talaga, hindi nag-register sa inyo eh. Ang point ko is this, pag sumobra na kayo sa kalendar, huwag kayong mag-alala. Sa atin kasi, lalapit na akong susubra sa kalendar. Kalendar lang yan. Itapon niyo po yung kalendar. Amen po mga kapatid? Amen? 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 So kung kayo ay 34 years old, sobra ka na sa kalendar, itapon mo kalendar. Parang walang nagre-remind sa'yo. Amen? Hindi, ang point ko is this. Kahit po, wag tayong magpadala sa cultural construction. Sinasabi ko nga po. Hindi po mga kapatid, kahit 25, 30, 35, 40, 45, 50, you are still beautiful and God has a wonderful plan for your life. Amen po? Amen? So pag single ka at nandun ka sa mga edad na yun, wag kang magmadali. Babae ka, may naligaw sa'yo na parang hindi mo naman gusto, pero dahil gusto mo mag-asawa, baka wala nang susunod. Are you with me? Huwag ganyan. Sabi mo sa katabi mo, huwag ganon. Mamili ka ng the best para sa'yo. Amen? Amen? Yeah. Ilang taon ka na ba? 47. Amen? Single ka ba? Yes. Pwede ka mangligawan? Pwede naman. But parang wala kang gana sa akin. Talaga wala akong gana sa'yo. Hindi ka makakapag-asawa. Kahit na. Are you with me po mga kapatid? Kahit single, I enjoy my life. Tama po ba mga kapatid? Ang fulfillment natin wala sa pag-aasawa. Walang sino mang asawa kahit gaano kagaling na makapag-fulfill sa pangangailangan ng isang tao. Walang ganun. Si Lord lang ang makapag-fulfill. So dapat kung single ka, happy ka kasama si Lord. Amen? Balang araw, pag married ka, happy ka pa rin kasama si Lord. Amen po? Ang asawa hindi po naglubusang nagpapaligaya sa atin. Nakakatulong pero hindi sila lubusang nagpapaligaya. In fact, madalas silang nagbibigay sa atin ng lubusang problema. Amen? Amen? Tama po ba mga kapatid? Ang mga may asawa dyan magsabi ng amen. Naiintindihan niyo po ako. So, ang waiting for the Lord, verse natin bro. Bakit pag nandito po ako sa harap, ang bilis ng oras? Amen po. Pag nasa likod ako, hindi mabilis yung oras. Pag nandito, mabilis ang oras. Amen? Okay. Jeremiah 33 verse 3. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Call to me. Okay. Okay lang ba maglipas na tayo ng konti ng alas 12? Okay lang? Parang magbabackslide na kayo. Ya. Okay lang? Okay. Pwede po bang i-remind ko lang ulit? Pag umaten kayo ng church, lalo po sa Calvary, huwag po kayong nagmamadali. Tanungin niyo ako kung bakit. Bakit po? Kasi hindi kayo nagpunta rito para lang sa oras. Dapat umaten kayo ng church, and whatever it takes that the Lord speaks to you, dapat willing kang magstay. Amen? Huwag yung pag alas 12, Pastor naman, ang tagal mag-preach. Yung sinaing ko, nagigets po? Huwag ganun po mga kapatid. Magsaing kayo ng alas 4 pa lang ng umaga. Amen?
Biro lang po. Sabi mo sa atin, biro lang. So sabi ni Lord, call unto me. Ibig sabihin, Lord, sabi ni Lord sa atin, manalangin ka sa akin. Tama? Tumawag ka sa akin, manalangin ka, at pag ikaw ay nananalangin, tutugunan kita. Bakit hindi ba ako tinutugunan, Lord? Kasi hindi ka nagpipray. Pero pag nagpray ka sa akin, pag tumawag ka sa akin, sasagutin talaga kita. At hindi lang kita sasagutin. Ipapakita ko pa sa'yo. I love this verse, no? Sabi niya, and I will tell you great and unsearchable things that you have not known before. Ibig sabihin, I miss itong prayer na ito, yung kind ng prayer na ito, kaya tinuturo ko sa inyo. Kasi dati rin, pag nagpe-pray ko, Lord, pray na ako, and then in Jesus' name, Amen. Hindi po ganyan ang prayer. Pag nagpe-pray tayo, hindi lang ikaw lahat nagsasalita. Nagsasalita ka, and then, mas mahalaga, makinig ka. Are you with me? Kasi sa atin basa ka ng Bible, and then pray ka, and then tapos. Teka lang, ang pananalangin parang kumakatok ka. Kumakatok ka sa pintuan ng Lord. And then, nung hindi binubuksan ni Lord, umalis ka na. Nung binuksan ni Lord, nandun na ka na sa labas. Sabi ni Lord, saan yung nagkakatok kanina? Hinanap niya, wala ka na. Are you with me? Are you with me? Kasi pagkatapos mong kumatok, umaalis ka kaagad. So dapat pag kumakatok, antayin mo yung magbubukas. Are you with me? So sa pananalangin, ganyan. Pag tayo nananalangin, huwag ka munang mag-amen. At umalis, at tumayo. Lord, ganito, tumigil ka. Kasi sa pagtigil mo na doon ka niya tutugunan. Are you with me? Doon niya i-reveal yung answer sa pananalangin mo. At hindi lang yung answer sa pananalangin mo, iba pang bagay na gusto niyang ipakita sa iyo, ipapakita niya during your time of waiting upon the Lord. Are you with me? So nagpe-pray ka, Lord, gano'n, tumigil ka. Ako po minsan pag magpe-pray, nagdadala ko ng notebook at saka ballpen. Kasi may binibigay sa akin si Lord na maraming ideas para sa ating ministry, para sa aking buhay, doon ko po sinusulat. Are you with me? Kasi ganun si Lord. When you call upon Him, and then He will not only answer, but He will even reveal great and unsearchable things na hindi mo pa naisip. Kaya napapaisip ka ni Lord ng mga bagay na hindi normal. Are you with me? Are you with me? Kaya sabi, Lord, tulungan mo na ako kasi ang aking mindset, maliit ang aking pag-iisip, maliit ang aking pananampalataya. Ang aking mindset ay bunga ng aking past, bunga ng mga naturo sa akin, bunga ng aking cultural construct, bunga ng tinuro ng aking mga parents. Maganda po yun, pero may limitation. Pero pag si Lord nagre-reveal, walang limitation. Are you with me? Nasabi ko po sa ating mga leaders, I was evaluating yung aking prayer life, yung aking mga pinagpe-pray, at karamihan po noon tinugon ng Lord ang mga prayers. And then, ini-evaluate ko yung aking prayer notebook, at nakita ko doon sa aking prayer notebook na lahat ng ating progress sa ating ministry dito sa church, at lahat ng mga matitindi kong progress sa aking buhay, ay lagi pong dahilan nun ay pananalangin. Are you with me? So kung ang dahilan ay pananalangin, ibig sabihin sa panalangin, importante yung pag-aantay sa Diyos. Huwag lang yung panalangin, in Jesus' name, Amen. Hindi po. Tumigil ka para pakinggan mo yung i-reveal ni Lord sa'yo. Are you with me? Are you with me? Kasi sabi niya, call unto me and I will answer you. Tumitigil na tayo. Pero meron pang kasunod. And sabi niya, and tell you great and unsearchable things that you do not know. Kadalasan ang pinagpe-pray natin, bagay na ating alam. Kaso lang si Lord, nangako siya na hindi niya lang i-reveal sa iyo yung bagay mong alam. I-reveal niya sa iyo yung bagay na hindi mo pa alam. Are you with me? So alam niyo po ba, we are cutting ourselves short by not staying in the presence of God. Amen? Amen? So manatili sa presensya ng Diyos. Amen po? Amen? Okay. Pang-apat. Pangatlo. Mukhang di yata kayo nagsusulat ng tama. Hindi. Pangatlo po is confession. No?
Parang gusto ko pa mag-preach, kasi gusto ko pa mag-preach ng 1 oras kaya nag-aalala ko sa inyo. Amen? Baka magbabackslide na kayo. Amen? Di, alam ko namang hindi. Sige po, katapusan siguro ito. Confession, admission of our need. James chapter 5 verse 16. Basahin po natin yan. James 5:16. Therefore, basahin po natin malakas. 1, 2, 3, go. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other. Okay. Kadalasan po tayo, nagtatago tayo ng ating kasalanan. Kasi katwiran natin ganito, nakakahiya naman kay Lord. Pero hindi po yun ang purpose ni Lord. Si Lord, alam niya yung ating kasalanan kahit hindi natin sasabihin. Kasi si Lord, nababasa niya at nakikita niya ang ating puso. Are you with me? Are you with me? So kahit hindi mo pa sasabihin at wala ka pang sinabihan sa kasalanan mo, alam pa rin ni Lord. Because nakikita nga niya yung ating puso at laman ng ating isipan. Tama po? Tama po? So kahit hindi mo sasabihin kay Lord, alam niya pa rin. Ang problema, pag hindi natin sinasabi ang ating kasalanan, nagiging hadlang ang ating kasalanan sa pagtugon niya sa ating panalangin. Are you with me? So not confessing before the Lord our sins is not for our benefit. It's to our disadvantage. Pag hindi tayo nagko-confess ng ating sins, pag hindi tayo nagiging totoo sa Diyos, actually hindi natin nadideceive si Lord. Kailanman hindi natin siya madideceive. Are you with me? Ang nangyayari, naaantala, nadidisadvantage yung ating buhay. Are you with me? So sabi niya rito, sabihin nyo ang kasalanan nyo sa bawat isa. Amen? So kung may kaibigan ka, sabihin mo. Kung may cell group leader, sabihin mo. Kung may mentor, sabihin mo. Are you with me? I-confess mo sa kanya. And then sabi niya, when you confess your sins to another, ipagpe-pray ka niya. At pag nagpe-pray kayo sa bawat pangangailangan nyo, sa bawat weakness ng bawat isa, gagaling ka, mahihil ka. Are you with me? So nag-confess ka ng kasalanan mo, nag-pray kayong dalawa, binigyan mo ng opportunity yung kaibigan mo, yung mentor mo to pray for you, nahil ka at siya din po nahil. Nakalimutan ko yung term na hinahanap ko kagahapon. Yung tinatawag po doon na yung healing po ba, para, nakakarinig ka minsan ng testimony ng ganyan, nagte-testimony yung tao, pangit ang kanyang buhay. At habang nakikita mo yung kanyang buhay, napipicture mo yung buhay sa kanya, buhay mo sa kanya. Are you with me? Are you with me? So hindi lang siya nag-share ng kanyang pangit na buhay at siya'y na-heal. Ikaw din, by listening to him, nahi-heal ka din dahil similar yung situation mo sa kanyang buhay. Nakigets po? Kaya that's the power of sharing our weaknesses and testimonies. Kapag nagsishare tayo ng testimonies, hindi lang tayo nahihil. Kundi yung mga nakikinig sa atin, nakaka-identify ng kanilang pinagdadaanan, kanilang weaknesses, kanilang sin, at sila din po nahihil. Are you with me? Are you with me? So pag nagsishare tayo ng kasalanan sa ating mga mentor, hindi lang natin natutulungan ang sarili natin, natutulungan din natin sila. Amen? So sabi niya, when you confess your sins one to another, you pray for one another, ikaw ay nahihil. Hindi lang ikaw nahihil, siya din nahihil. Are you with me? So ang ating kasalanan, ang ating struggles, hindi lang para sa atin, para din sa iba. And then pag ikaw ay nahihil, ito na. Diba? Sabi ng 1 John chapter 1 verse 9, if you confess your sins to God, God is faithful to forgive you and to cleanse you from all unrighteousness. Pag tayo daw po ay nag-confess ng ating kasalanan si Lord, tapat daw si Lord, napatatawarin tayo sa lahat ng ating kasalanan at lilinisin niya tayo sa lahat ng mga yaon. At dahil anumang klaseng kasalanan natin, kinonfess natin kay Lord, kinonfess sa leader, pinatawad tayo ng Lord, hinil tayo ng Lord. So dati makasalanan ka, hindi ka na makasalanan sapagkat pinatawad ka na ng Diyos. Are you with me? Because of your confession, pinatawad ka ng Lord, wala ka ng kasalanan. So nung kanina makasalanan ka, nag-confess ka kay Lord, pinatawad ka niya, hindi ka na makasalanan ngayon. Ikaw na ay righteous sa harap ng Diyos. Are you with me? Bakit ka naging righteous? Kasi pinatawad ng Lord ang iyong kasalanan. At dahil righteous ka na, pinatawad ng iyong kasalanan, pag nagpipray ka, effective na. Anong sabi niya doon? Balikan natin yung verse. The prayer of the righteous. Yung verse kanina 5:16 ng James. Ano po? The prayer, come on, read with me. The prayer. Kanina, nagkasala ka, tama? Nag-confess ka kay Lord.
O nag-confess ka sa leader, nag-confess ka sa cell group, whatever. So pagkatapos ng confess, na-heal ka, pinag-pray ka, napatawad kang Lord. Pagkatapos nun, magpe-pray ka, at hindi ka na makasalanan. Nagpe-pray ka na as a righteous. Are you with me? At pag nagpe-pray ka na pinatawad ng Lord, powerful na ang prayer mo. So kung nananatili ka sa kasalanan, tinatago mo, hindi mo confess, pag nagpe-pray ka, walang dating. Kasi ang kasalanan mo, humahadlang sa prayer mo kay Lord. Are you with me? Doon po tayo napoprostrate. Maraming Christian hindi nagpe-pray kasi ang reason, hindi dahil si Lord hindi nag-a-answer. Nag-a-answer siya. Kundi hindi nila nakikita ang answer ni Lord sa kanilang prayers. Pag ang answer ni Lord ay hindi nakikita sa prayer, sino may problema? Tayo o si Lord? Siyempre tayo. Walang problema kay Lord. Are you with me? At kadalasan ng problema, laging yung nakatagong sin. O kaya naman, unconscious sin. Sin na hindi mo alam. Kaya maganda yung prayer ni David. Sabi ni Lord kay David, Lord, search my heart. Maganda pong prayer ito. Pag nagpe-pray tayo, Lord, search my heart. Baka may nakatagong kasalanan sa buhay ko na hindi ko alam. Are you with me? Are you with me? Search my heart, Lord. And gagawin talaga ni Lord John. And then when you pray as a righteous man, your power is effective. Amen? Yun lang po muna ngayon. Next week, point number 4 hanggang 12. Amen po, mga kapatid? Amen? Sabi mo sa tabi mo, wag kang magmi-miss. Amen? Sabihin mo rin sa kanya, huwag ka ring malilate. Amen? Pwede bang tumayo tayong lahat? Palapan po natin si Lord. I'll end dito sa story na ito. There was a story, true story. Kilala niyo po si Leonardo da Vinci? Okay? Yung nagtitinda ng ice cream? Si Leonardo da Vinci, nagdo-draw po siya ng The Last Supper. Ano po ang dinadraw niya? Ang ginawa niya pong model kay Judas. Ang ginawa niyang model kay Judas, yung yung nakaaway niyang, yung niya talaga, sworn enemy. Yung galit na galit na galit na galit siya sa taong yun. Yun ang ginawa niyang Judas. Ginawa niya yung mukha doon. Di ba sa Lord's Supper, may 12 disciples doon, saka si Jesus, kumakain sila ng supper. Last Supper nga ron. Amen. So, ang ginawa niya pong model ay yung kaaway niya. Ito na, matatapos na dapat. Kinabukasan, tapos na dapat. Ang hindi niya maintindihan, nung gabi na yon, hindi siya makatulog. Kahit anong gawin niya, paikot-ikot siya, hindi talaga siya makatulog. Hindi talaga. And then all of a sudden, nagkaroon siya ng idea. Sabi niya, kasi hindi ako nagpapatawad. In fact, plano kong gumante at hiyain yung aking kaaway. Alam mo kung anong ginawa? He rushed to the studio. Tumakbo po siya doon sa studio at in-erase niya po yung mukha ng kanyang kaalaban. Pinalitan niya po ng iba. Are you with me? Are you with me? Hindi, ibig sabihin, hindi na siya gagante. Hindi niya ipapahiya yung kanyang nakaaway. Pinalitan niya po ng ibang tao. At pagkatapos niyang napalitan ng ibang tao, ang bilis ng pangyayari. Parang may gumagabay sa kanyang kamay, ang bilis na tapos ng kanyang painting ng The Last Supper. And the rest, sabi nga po nila, is history. It was not only finished as soon as possible, but it was a classic. It has been a classic. Sumikat ng gusto. Ano kung bakit? Because tinanggal ni Leonardo da Vinci ang hatred sa kanyang puso. Ang kasalanan na yon, walang nakakaalam. Siya lang po. But yung kasalanan niya na yon na siya lang nakakaalam, yun ang naghihinder ng knowledge na i-reveal sa kanya ng Lord para siya ay magtagumpay sa kanyang art. Are you with me? Are you with me? Alam niyo po, ang sin is always hindering us from God revealing His wonderful thoughts, ideas, and wisdom na kailangan natin sa ating future. Amen po, mga kapatid? Amen? Ano yung pinost mo, Marlene, doon kagahapon na sinabi ni Pastor Joel? Nabasa ko doon sa Facebook. Prayer is anti-sin. Yun, I like yung yung sinabi ni Pastor Joel. Prayer is anti-sin. Ibig sabihin, pag nagpe-pray ka, ano talaga ilalagay talaga ni Lord ang kasalanan.
Hindi dahil sa galit siya sa atin, kundi yun ay hadlang sa buhay mo para ikaw ay i-bless ni Lord. Amen po mga kapatid? Amen? Amen? So today, mangangako tayo kay Lord, Lord, increase my prayer life. Amen po mga kapatid? Lord, paplanuhan ko na magpa-pray na ako, a-attend na ako ng evening prayer. Amen po. Amen. Magdi-devotion na ako at magpe-pray. Tama po ba mga kapatid? Are you with me? And I will be conscious ng aking sin sa buhay ko. Kung mayroon pang sin sa buhay ko, aayusin ko ito. Gusto kong lumalim ang aking prayer life. Gusto kong humaba yung aking prayer life kasi na-realize ko ngayon na ang prayer ay napakahalaga para sa Diyos. So kung ikaw yun, I want you to raise your right hand and let's pray together. Lord, palaguin niyo po, Lord, ang aming prayer life. At dalangin po namin, Lord, na mag-i-increase ang aming prayer life more and more each day. And Lord, dalangin po namin, O God, na kami po, Lord, ay tumibay sa aming pananampalataya. At Lord, gamitin mo kami, Lord, hindi lang sa aming mga prayer at sa amin pong pagsusumamo sa inyo, kundi gamitin mo din kami, Lord, para sa panalangin, para sa ibang mga tao. Alam namin, Lord, na pag kami lumuhod sa inyo sa pananalangin, you will not only show us and tell us great and unsearchable things, but you will also show us a wonderful future that you have in stored for all of us. Future para sa aming family, future hindi lang para sa aming buhay, future din po, Lord, para sa aming mga mahal sa buhay. Increase our prayer life and also, Lord, increase our faith. Lord, we love you so much and it's our desire not only to pray and ask yung answer sa aming request, but Lord, so that we can pour our love for you, God, because we love you so much, Panginoon. Lord, thank you for who you are. That's why we adore you. We worship you, Lord, in spirit and in truth. And Lord, nagpapasalamat din kami, Lord, sa napakarami niyo pong pagpapala sa aming buhay. Tulungan niyo kaming manalangin, lumalim sa pananalangin, tumagal sa pananalangin. Kung bakit kami tatagal, hindi lang para tumagal ang aming pananalangin, kundi marami kayong instruction na dapat po naming mapakinggan. Marami kayong mga pagtuturo sa amin na dapat po naming sundin, Panginoon. Kaya we stay in your presence. We wait upon you, Lord, so that you can give us clear instructions as to what to do, Lord, sa aming buhay, sa aming trabaho, sa aming pag-aaral, sa aming family, and sa aming pong future, and even our ministry. Lord, increase our faith and increase our prayer life sa lahat sa amin, Lord. In Jesus' name we pray and praise. Amen and amen. Sige, celebrate natin ang presence ni Lord. Yay!